Oo, sana lang ha, sana lang. Sana lang nakita nyo kung saan papunta to ha. Sana lang nakita nyo kung saan papunta. Kasi alam nyo, hindi ko kinakampihan yung mga diskaya na yan eh. Kasi sa totoo lang, yung meron sila, mga gamit lang yan eh. Ang naiinggit lang yan, yung mga salat sa buhay na mga walang ginawang pagsusumikap. Kaya nangihila na lang ng nangihila na lang ng mga tao pababa eh. Oo, so ako wala akong pakialam sa yaman nila. Kung yan, smuggled diyang mga yan, dapat gumalaw na yung Bureau of Customs. Pero para sa akin kasi, ang issue natin flood control. Ang issue natin, yung mga dispalinghadong mga kontrata. Meron ba silang dispalinghadong kontrata? Meron ba silang ghost project? Yun ang importante. Sana dun tayo mag-focus. Kasi nalilihis tayo eh. Oo masyado tayo nagagalit sa yaman nila pero hindi natin nakikita na ang problema talaga natin yung flood control. At kung halimbawa man etong mga diskaya na to, magnanakaw sila. May kasabwat yan. Kung hindi man kasabwat, yung DPWH, may kasabwat din yan. Oo, na mga nagbibigay-bigay ng mga budget para sa mga proyekto na yan. Yun ang dapat nating tinitingnan. Bayaan nyo yung sasakyan nila, bayaan nyo yung yaman nila. Oo, basta ang importante, makahanap tayo ng pruweba na etong mga ito nagnakaw sa kaban ng bayan. Oo, kasi sa nakikita ko, hinaharas nila yung pamilya eh. Hinaharas nila yung pamilya dahil wala silang maibintang. Dahil yung Senado walang mapalutang na kasi nakasama sila sa listahan ng presidente. Yung listahan ng presidente na yon, sinasabi na itong mga kontraktor na ito ay merong mga nakuhang pinaka-proyekto at isa sa pinakamalaking nakuha si Zaldico at saka ito. Bakit ito? Niraransak na natin yung mga bahay niya. Yung mga ari-arian niya, si Zaldico may mga helicopter daw yan ah. Si Zaldico may mga resort daw yan. Si Zaldico may mga ari-arian daw yan. Yung mga pamangkin nga, yung anak, ang yayabang eh. Papakita ng yaman nila sa social media. Bakit etong mga walang kalaban-laban to kumpara doon sa mga nasa gobyerno na nagkakamal ng limpak-limpak na pera. Bakit itong walang kalaban-laban, hindi naman mga politiko, buti nga hindi nanalong mayor yan eh. Hindi naman mga politiko, bakit ginagawa natin ito? Bakit doon kay Zaldico, dito kay Romualdez, hindi natin magawa ito? Gaano karami ang pera ni Romualdez noong bago siya maging Speaker of the House. Bago siya maging Speaker of the House, 300 million lang daw ang pera nito. Ngayon, 3 billion na ang net worth niya. Doon pa lang magtataka ka na eh. 'Di ba? Paano kang yayaman ang liit-liit ng sweldo ng isang congressman lalong-lalo na Speaker of the House, wala pang kalahating milyon yung sweldo niyan. Paano ka nakakuha ng bilyon-bilyon na pera? From 300 million naging 3 billion. Ilang daang porsyento yung itinaas? 1,000%, 2,000%, yung itinaas ng yaman mo. Saan galing yan? Yun dapat kung pinupuntahan na tong bahay nila Diskaya, dapat pinupuntahan na rin yung bahay ni Remulla tuloy. Yung bahay ni Zaldico, tinitingnan na rin kung gaano karami yung SUV niya. Di ba? Di sana, nila lifestyle check na rin si Tambaluslos. Tinitingnan na rin kung gaano karami yung mga kayamanan niya. Balita natin, di ba? Meron pa siyang kaso ng mali-malitang pera dyan daw sa Okada. Dapat yan ang nila lifestyle check. Wala, nalilin lang kayo dito. Pinapa-trending ng media itong Diskaya para hindi nyo mapansin itong si Zaldico at saka itong si Romualdez na mantakin mo. Usapin ito ng mga kontrata. Sino ba ang may hawak ng pera ng taong bayan? Speaker of the House at saka si Zaldico na dating Appropriations Committee Chairman. Sila ang naglalagay ng mga insertions. Sila ang nagbibigay, nag-allocate ng mga budget. Sila nag-approve ng budget ng DPWH.
So kung corrupt ang DPWH, sila ang nagbibigay ng pera para ibulsa ng DPWH. Hindi ba dapat due diligence sila chine-check nila din yung mga pera kung saan napupunta? Bakit hindi nila ginawa? Bakit itong Diskaya, yan ang pinupuntirya nating ari-arian niya? Bakit hindi natin puntiryahin yung ari-arian ni Abeni Abante? Hindi ba sa social media, dami rin niyang pinagpo-post. Mayroon pa siyang bulletproof na Escalade, may mga motor na mamahalin, naka Mercedes-Benz. Yung mga relos ng mga kongresista, yan ang dapat na i-lifestyle check. Sino pa? Si Kimbo. Si Kimbo umupo rin na chairman ng appropriations. Diyan nga daw naganap yung mga insertions. Ano nangyari? Bakit hindi nyo puntahan yung bahay nung loka-loka? Tingnan nyo kung gaano rin karami yung mga sasakyan niyang mamahalin. Hindi ba? Sino pa? Kasi if I know, itong na to, Diskaya na to, taxpayer to eh. Taxpayer to, may business, nagbabayad ng business tax, nagbabayad to ng mga buwis nila. So, ang tanong, etong mga congressman, nagbabayad ba ng mga buwis yan? Yung bang mga mamahaling bag nila, di ba? Dapat yan ng mga hinahanap natin. Kayo talaga, para sa akin lang hindi, ito, tingnan natin yung ginawang paghahalughog sa bahay ng mga Diskaya. Ito, pasok. Nindigan ang kampo ng mga Diskaya na hindi sila dapat pagdudahan kaugnay ng kanilang mga mamahaling sasakyan. Sa paggalugad ng Bureau of Customs, hindi daw sila dapat pagdudahan dahil sa dami ng sasakyan nila. Totoo naman, pumunta ka PGA Cars. Ang daming luxury vehicle doon sa PGA Cars. Diyan sa Ortigas, di ba? Mercedes. Tingnan mo, nabuwisan ba yung mga yun? Negosyo yun, di ba? Negosyo yun. Pero katulad niya, itong mga sasakyan na to, pinagbibili din sa isang negosyo dito sa Pilipinas. Malay ba nila kung yan nagbabayad ng buwis o hindi? Laki-laki ng sasakyan na yan . Hindi naman yan magmamagic mula sa ibang bansa, papunta rito ng isang pitik lang . Mula sa ibang bansa, sasakay ng barko yan, tapos mapupunta yan dito sa Pilipinas. Dadaan yan sa Bureau of Customs. Tapos, sa Bureau of Customs, babayaran noong dealer yung mga buwis, tapos ibebenta nila. May markup na dahil sa laki ng buwis na binayaran nila. Tapos ako, buyer, pupunta ako, maganda to biling ko. Kasi naka-display dyan . Di ibig sabihin legal yan. Merong showroom . Di ibig sabihin legal yan kasi kung smuggled tong binili ko, tanginan yan, dapat sisihin natin yung Bureau of Customs. Bakit nakalusot tong sasakyan na to? Tama? Ngayon, yung Bureau of Customs na dapat na unang-unang nakakasabat na itong mga to, tingnan mo papaano napunta itong mga sasakyan na ito sa mga garahe ng mga may-ari nang hindi dumadaan sa Bureau of Customs? Di naman pwedeng isakay sa balsa to. Nakasakay to sa mga container, babagsak yan sa port. Tapos, may mga assessor yan, may mga x-ray yan, titingnan nila anong mga laman yan. Bawat shipment, merong papeles, titingnan nila, tama ba, ano ba laman nito? Akma ba yung papel sa laman? May mga binayaran na buwis ba to? Pagka may bayad ng buwis, lusot yan, mapupunta yan sa showroom. Pagka walang buwis, anong nangyayari? Di ba pag walang buwis, dapat winawasak yan. Panahon ni Duterte, winawasak yan . Yun nga yung isang minanan nyo kay Duterte. Yung pagwasak ng mga sasakyan, hindi nyo nga winawasak. Nung kay Duterte, winawasak yung mga luxury vehicles. Sasabat nilang walang papel. Imaginein mo ngayon, paano nakapunta yan sa garahe ng mga Diskaya kung walang binayarang buwis yan? Sino may kasalanan kung hindi nagbayad ng buwis yung mga Diskaya? Halimbawa man, dyan sa mga sasakyan na yan. Customs din. The very same people na pumupunta dyan para maglagay ito, sasakyan na to, questionable. Questionable, ba't nandyan? Kung questionable yan, dapat hindi nakalabas sa mga gate nyo yan. Yan, tinan mo. Naisip nyo ba yun? Hindi nyo nga naisip yun . Ngayon, bidang-bida ang Bureau of Customs.
Bidang-bida sila sa ginagawa nila dito sa mga diskaya. Unang-una sa lahat, kung ginawa ng Bureau of Customs yung trabaho nila at hindi nakalusot itong mga sasakyan to na mapunta sa dealer, hindi ito mabibili ng mga may pera. Ayun talaga Hindi natin kinukonsinte itong ganitong gawain dahil kung illegal, dapat lang talaga makulong yung gumawa ng kasalanan. Pero siya lang ba may kasalanan? Pag tiningnan mo, yung pagkakasala, may pinagmulan. Hindi sa kanya nagmula yung kasalanan. Kanino? Sa Bureau of Customs na nagsisikwester ng mga properties na yan. Tama? Tama, di ba? Tapos ngayon, Bureau of Customs yung pumunta dyan. Sige, ano sabi? 3 luxury vehicles lang ang nakita sa garahe ng pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Tulad yun, 3 lang yung nakita sa garahe. Pwede ba yun o hindi? Ako kung pilosopo ako, sasabihin ko, natural. May gulong yan, di aandar yan. May makina yan, natural, aandar yan. Umalis Ano magagawa nyo kung sabay-sabay lumabas yung mga sasakyan na yan? At the end of the day, hindi ito mapupunta sa garahe na yan kung ginawa ng Bureau of Customs yung trabaho nila na harangin yan. Malamang nagkaroon ng korupsyon between Bureau of Customs at saka yung dealer. Na eto namang mga to, sa dami ng pera, hindi na nagsisiyas at bili na lang din ng bili. Biktima sila, pero sila ngayon ang parang lumalabas na may kasalanan. Hindi ba? Kasi nga, tinanong siya, saan mo binili to? Sa dealer. Nagbayad ka ba ng buwis? Ewan ko, basta binayaran ko sa dealer yan Hindi ba ako, pagka bumili ko ng kotse, kumuha ko ng kotse sa Toyota, kailan cruiser pa yan? Halimbawa, hulugan. Hindi ba? Anong ginagawa ng Toyota? Ito down payment. Itong down payment, ito babayaran mo, tapos ito yung kontrata natin, buwan-buwan, magbabayad ka ng ganito. Pag natapos mo yung bayarin, sa'yo na yun. Tatanungin kita, nagbayad ka ba ng buwis? Palagay mo, palagay ko, oo, kasama na yung buwis dun sa pagkakabili ko. Diba? Ganun naman ang assumption nating mga consumer pag bumili tayo ng mga sasakyan sa dealer. Separate ba yung pagbabayad ng buwis? Ito, binibenta ko to sa yung sasakyan na to. Ikaw na bahala magbayad ng buwis sa customs. Pwede bang ganun? Talaga, nalalansi kayo galit na galit tayo sa diskaya, pero hindi natin nakikita yung ibang may kasalanan dito sa mga pangyayaring ito. May kasalanan din dyan yung otoridad, yung gobyerno natin may pagkukulang din. Naninisi tayo nung biktima lang din yan. Tama, mali. Kayo talaga. Huwag kayo magagalit sa akin gusto ko lang maging devil's advocate. Gusto ko lang nakakaiba yung kakaiba yung aking opinion doon sa opinion ng iba. Kasi nakikita ko yung iba, pinapanood ko kasi to. Nakikita ko yung nagigil sila sa mga diskaya. Kaya lang ako kasi medyo malalim ako mag-isip ba. Hindi ako basta-basta yung nagja-judge tinitingnan natin yung iba pang pwede nating detalye. Yung para maibaba yung natin. Yung content natin. Kasi lahat sila, halimbawa, may 10 kang vlogger pinanood, galit na galit dito. Tapos biglang napanood mo ako, tapos nalaman mo, oo nga hindi ba maganda rin yung kahit na papaano ginugulo natin yung mga utak natin. Hindi tayo sunod sa agos lahat galit dito. Ako naman, galit din ako dito. Pero, mas lalaliman natin yung ating pag-aanalisa. Diretso. Kinordonan at sinelyuhan ng Bureau of Customs ang 3 luxury vehicles sa loob ng St. Gerard Construction Office sa kinordonan at nilagyan ng paskel ng Bureau of Customs. Bakit? Kasi itong mga sasakyan na to, walang kaukulang dokumento. Hindi to lumalabas sa sistema namin na binayaran ang duties and taxes nito. Kung ganon, paano punta yan dyan? Hindi naman yan dinala ng helicopter tas ibinaba galing sa dealer. Saan ba ginagawa yung Land Cruiser halimbawa? Ginagawa yan sa Japan. Galing sa Japan, hilipad ng helicopter tas inilapag sa bahay nila. Hindi naman yan ganon. Hindi ba? Hindi nilagay yan sa isang container, isinip yan sa Pilipinas, dumating yan sa Bureau of Customs. Papaanong nakalabas yung sasakyan na yan doon ng walang kaukulang dokumento, hindi bayad yung mga buwis? So,
Saan nagsimula ang problema? Nagsimula ang problema sa corruption sa Bureau of Customs. Napunta yan sa dealer, tapos yung dealer ibinenta, ako naman bili lang ng bili dahil ang dami kong pera. Anti-fencing law. Hindi ka halimbawa ako nagnakaw ako, tapos binili mo yung ninakaw ko. Damay ka, makukulong ka din. Ganun yung batas, hindi yung parang ignorance of the law. Excuses no one. Naging part ka nung corruption, nagsimula sa customs, papunta dun sa dealer, dealer papunta sa'yo. Malas mo, sa'yo nakuha yung kargamento. Hindi ba? Kawawa rin tong mga mag-asawang ewan na to. Hindi rin anyayaman na, hindi bumili ng mga utak. Pasig, pagmamay-ari ito ng pamilya Diskaya na isa sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa gobyerno. Sa Senate hearing kahapon, inamin ni Sara Diskaya na meron silang 28 luxury vehicles. Meron pang araw na 42 million pesos ang halaga ng isang sasakyan. May search warrant ng customs para sa 12 sasakyan ng mga Diskaya, pero dadalawa lang ang nakita nila sa garahe ng pamilya. Dito ba sa paggagalugad ng Bureau of Customs, inamin ba nila na may kasalanan din sila? Actually, kasalanan din namin to eh. Kasi dapat hindi to nakalusot sa amin. Hindi ba hindi? Sinisisi na lang nila yung Diskaya. Sinisisi na lang nila yung hindi pagbabayad or hindi pag-settle ng mga buwis o customs duties ng mga Diskaya. Pero ang tanong, sino ang dapat na nagbibigay ng customs duties sa mga Diskaya? Yung customs. Sa dami ng pera nito mga Diskaya, siguro naman kaya nilang bayaran yung duties and taxes niyan, tama? Kaya lang sabi nga nila, hindi naman namin yan pinaship mula sa ibang bansa papunta rito Binili ko na yan sa dealer dito So I assume yung may-ari ng sasakyan nito, which is yung dealer, binayaran niya na yung mga taxes, duties and taxes nito dahil naka-display na sa showroom niya mga ganyang kasimpleng bagay, maliit na bagay, pero dapat inaabot ng isip natin para hindi tayo nakakasakit ng tao. Baka mamaya biktima din tong mga to, tapos kung ipako natin sa krus, sagad-sagad. Ang Maserati at Toyota Land Cruiser. Nakita rin ng Cadillac Escalade na hindi sakop ng warrant. Hindi naman illegal ang pagkakaroon ng luxury vehicles. Hindi illegal ang pagkakaroon ng luxury vehicle. Anong sabi? Pero gustong malaman ng customs kung nagbayad ba ito ng tamang buwis. Gustong malaman ng customs kung nagbayad ba ito ng tamang buwis. Kaya nga sabi ko pag bumili ka ng bagay sa grocery, kasama na dun yung VAT. Diba? Sa Japan, pag bumili ka, meron dong presyo na tax-free at may presyo na kasama yung VAT. Usually, yung item, pag tiningnan mo, baba sa usually 8 yun. Pag pumunta ka dun sa kaha, pag pinunch nila yun, 8 yun. Magugulat ka, sa lang sa walang tax yun. Pagdating dito sa kaha, automatic na yung kaha namin naglalagay ng tax, ng value added tax. Pagbili mo nun, paglabas mo, pagkain mo, bayad mo na yung tax noon o hindi? Bayad mo na. Saan mo binayaran? Doon sa pinagbilan mo. Bumili ka ba ng gamit halimbawa, bumili ka ng spam sa 7-Eleven. Ano yun? Pupunta ka pa sa Bureau of Customs para bayaran yung tax, duties and taxes noon. Hindi naman dito gawa sa ibang bansa yun. Di ba hindi? Binabayaran mo yun doon kasi nga yung mga nag-import niyan dito, binayaran na nila yung mga buwis. So kasama na yan sa markup. Ganun lang yung kasimple. Kung wala naman po silang pangamba na ito ay smuggle talaga at sila nag-smuggle, mas makakabuti po sa kanila na isurrender yan kasi maobliga po kami na mag-search warrant sa bawat bahay po nila, sa bawat opisina po nila. Mas masakit po sa ulo yun. Masakit sa ulo kung hindi ginagawa ng customs yung trabaho nila na lahat ng mga nasa sirkulasyon legal.
Oo, kaya lang hindi rin eh. Oh, katulad niyan, ito, patunay itong mga sasakyan na to kung hindi ito legal na dapat nasa sirkulasyon. Kanino nagsimula problema? Oh, sa Bureau of Customs. Sa paghahaluguga ng customs, agong pansin din ang mga orange barrier ng DPWH sa loob ng compound. Sabi ng mga residente rito, dati raw tanaw mula sa labas itong gate yung mga luxury vehicles na nasa loob nitong gusali. Pero ngayon, kapansin-pansin nilagyan na nila ng mga harang na papel at karton at maigpit din ang pinapatupad na seguridad dito sa lugar. Wala na, nakuryente na eh. Na dali sa kayabangan eh. Oh, minsan talagang pag masyado kang mayabang, sabi nga nila, pag masyado kang mataas, pagka lumagapak ka, masakit. Oh, yan, sa taas ng lipad, ayan, lumagapak, sakit. O ngayon, dating masyadong mayabang, pinapakita yung yaman, ngayon, itinatago na. At ang masaklap nito, dati dyan nakaparada, inilabas na. Ayan, kaya magsilbing aral ito sa mga mayayabang sa Pilipinas. Okay, dahil ang mga tao na itinataas nila ang sarili nila, ibinababa ng Panginoon yan. At ang mga tao na ibinababa ang mga sarili nila, itinataas ng Panginoon yan. Lagi niyong tatandaan niya, ay huwag kayo masyado mayabang. Bayaan nyo na ako magyabang. O kasi kung halimbawa, hindi naman tinatanong, marami ka bang sasakyan? Oo, madami, hindi naman tinatanong, tas ikaw yung naglalathala ng dami ng yaman mo. Magpasalamat nga sila eh, hindi pa sila pinapasok ng mga sindikato ng magnanakaw eh. Oo, sa totoo lang, mali yung ginawa nila na yun. Nagbayad ka ng ganong kalaking halaga para ipakita mo yung yaman mo, i-advertise mo yung yaman mo sa buong Pilipinas. Tayo na, magpasalamat ka, walang mga organized group. Naubos yung mga sindikato ng panahon ni Duterte. Dahil kung hindi, patay kayo pag pinasok yung bahay nyo. Oo, pinagbabaril kayo dyan, pinagpapapatay kayo dyan, kinuha yung mga yaman nyo, o tingnan nyo. Magsisisi kayo, kaya huwag kayo masyadong mayabang. Sa impormasyon naman ni Senador Jinggoy Estrada, 80 ang sasakyan ng mga diskaya at kanilang kumpanya. 4 na po raw dyan ay luxury vehicles. 3 sasakyan daw na binanggit ni Diskaya sa hearing ang wala sa records ng LTO. Ayon sa kampo ng mga diskaya, hindi sila dapat pagdudahan. Wala ho kaming illegal na itinatago na yung mga sasakyan na nabanggit doon sa Senate hearing kahapon, yan po ay dumaan sa tamang proseso. Ayun, sana nga ipakita nyo na yung prueba. Oh, pakita nyo na yung prueba para para matapos na yan. Makapag-focus na tayo ulit sa flood control. Kasi masyadong nahahati yung tao napupunta rito sa inis sa inyo, ang issue natin dito flood control. Hindi naman flood control yung mga sasakyan nila, pakialam natin sa Maserati, sa Rolls Royce, sa kung helicopter, jet fighter. Pakialam natin sa kanya. Ang pakialaman natin, yung nasa gobyerno, hinalal ng taong bayan, tas may helicopter, may resort, napakadami mga kumpanya, dami-daming pera. Yun ang dapat na sinisilip natin, yung mga ari-arian, hindi yung mga pribado ng mga tao. Bakit tila walang natira sa garahe? Yung iba ho kasi under preventive maintenance, yung iba ginagamit, saka yung medyo mabababa, inilipat to sa mataas na lugar. May 10 araw ang mga diskaya para isumite sa BOC ang mga hinihinging dokumento. Yan, so 10 days. Antay tayo 10 days. Tigilan na natin tong mga diskaya na to. Focus tayo ulit dun sa flood control project. Yun ang issue ng bayan. Yan ang issue ng bayan. Yung flood control. So, pabayaan na muna natin to. 10 araw, problema na nila yan. Sagutin nila sa customs yan. Hindi lang sila ang may mga smuggled na binili. Marami pa na may mga smuggled na binili dyan. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan,
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at